Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but halik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take a lot of that, and for that, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Never say never. Pagkakataong masyadong malaki ang halaga ng isang lihim, ngunit kung ito'y naihahayag, ang epekto nito ay parang alon na hindi mo maawat. Subalit ito ba'y isang senyales ng kawalang ingat o paalala na may mas mahalagang dapat pagtuunan? Mas mahalaga ba ang protektahan ang isang pribadong usapan o siguraduhing ligtas ang kinabukasan ng bansa? Ano ang nakakabahalang pangyayari sa ating Pangulo ngayon, mga kaibigan? Halika, atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito. Sa mundo ng politika, ang bawat mensahe ay maaaring maging makapangyarihang armas. Itong nakaraan, isang mensaheng di umano'y galing kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kumalat sa social media. Hindi ito ordinaryong message. Ito ay naglalaman ng mahalagang pahayag ukol sa plano ng ilang mambabatas na maghain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Ayon sa mensahe, mahigpit na inirekomenda ng Pangulo na huwag mag-aksaya ng oras sa usaping ito dahil wala umano itong may tutulot na mabuti para sa mamamayan. Sa panayam sa media, tahasang inamin ni Pangulong Marcos na ang message na ito ay kanya nga, subalit binigyang diin niya na ito ay isang private communication o pribadong usapan na nalik sa publiko. Sinabi niya wala itong may tutulot na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino, sayang lang ang oras. Ngunit habang sinusubukan niyang ibaba ang halaga ng issue, ang paglabas ng mensaheng ito ay nagdulot ng malawaking diskusyon, hindi lang ukol sa impeachment, kundi pati na rin sa kaligtasan at integridad ng komunikasyon ng gobyerno. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Never say never. Ang pagtagas ng pribadong komunikasyon ay hindi lamang simpleng issue. Ito ay isang seryosong banta sa seguridad. Isipin natin kung ang isang pribadong mensahe mula sa Pangulo ay maaaring maikalat, ano ba kaya ang iba pang mga sensitibong impormasyon? At kung ito'y maabot ng mga maling tao mula sa mga kritiko ng gobyerno hanggang sa mga kriminal o terorista, ano ang posibleng mangyari? Hindi rin natin maaaring baliwalain ang konteksto ng mensahe. Ang pahayag ni Pangulong Marcos, in the larger scheme of things, Sara, is unimportant. Ito ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon. Bagamat ang intensyon ng Pangulo ay bigyang diin na ang impeachment ay isang distraction sa mas mahalagang usapin, ang ganitong klaseng pahayag ay maaaring mag-trigger ng galit mula sa iba't ibang sektor. Bukod pa rito, ang balitang may mga banta sa buhay ng mga opisyal dahil sa mga leaks ay nagbibigay ng mas mabigat na dahilan upang pag-usapan ang seguridad sa komunikasyon. Una, ang pagtagas ng impormasyon ay nagbubukas ng pintuan para sa maling balita o fake news at maling interpretasyon na maaaring sumabog sa social media. Pangalawa, ang ganitong klaseng insidente ay nagpapakita ng kahinaan sa proteksyon ng mga sensitibong impormasyon. Sa panahong mataas ang tensyon sa politika, ang ganitong klaseng issue ay maaaring magdulot ng pagkawatak-watak sa halip na pagkakaisa. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ayon kay Pangulong Marcos, ang impeachment laban kay Sara Duterte ay isang storm in a teacup.
isang bagay na maliit at walang halaga ngunit binibigyan labis ng atensyon. Sa kanyang paningin, ang pagbibigay pansin dito ay makakaaksaya ng oras at lakas na dapat sana'y nakatuon sa mga mahalagang proyekto ng gobyerno tulad ng pagpapabuti ng ekonomiya, kalusugan at edukasyon ng bawat Pilipino. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa pananaw na ito. Ang ilan ay naniniwala na ang proseso ng impeachment ay mahalaga para sa pananagutan at hustisya sa gobyerno. Ang tanong, paano ba natin babalansehin ang pangangailangang tiyakin ang integridad ng mga opisyal sa pagtutok sa mga problema ng bansa? Ito ba isang pag-aaksaya ng oras o isang lehitimong hakbang upang mapanatili ang transparency sa gobyerno? Habang tayo nakatuon sa usaping ito, napapabayaan ba natin ang mas mahalagang mga usapin? Ang simpleng sagot, oo. Ang bawat segundo na ginugugol sa mga kontrobersiya tulad nito ay isang segundo na hindi na ibibigay sa mga proyektong nagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Kung ang isang simpleng pribadong mensahe ng Pangulo ay maaring maikalat sa publiko, ano pa ang iba pang impormasyon na maaring mahulog sa maling kamay? Ang ganitong klase ng insidente ay hindi lamang usapin ng reputasyon, isa itong usapin ng pambansang seguridad. Ang mas nakakatakot, ang tagas na ito ay maaaring magdulot ng mga banta sa buhay, hindi lamang ng mga opisyal kundi pati na rin ng mga mamamayan. Halimbawa, kung ang pribadong komunikasyon tungkol sa seguridad ng bansa ay malik, paano na ang kapakanan ng mga sundalo, pulis o sibilyan na umaasa na maayos na koordinasyon ng pamahalaan? Ang bawat pagkakamali sa ganitong aspeto ay may malalim na epekto na maaaring magdulot ng Ang tanong, dapat bang sisihin o baguhin ang sistema? Ang nangyari ay isang paalala na ang gobyerno ay kailangang magpursige upang tiyakin ang seguridad ng komunikasyon sa pinakamataas na antas. Narito ang ilang mga kritikal na tanong na dapat nating itanong. May sapat bang mga hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng pagtagas? Ano ang mga aksyon na dapat gawin upang palakasin ang proteksyon sa mga sensitibong usapan? Paano makakaapekto ang ganitong mga pangyayari sa tiwala ng taong bayan sa kanilang mga lider? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi madali, ngunit mahalaga. Ang integridad ng gobyerno at ang tiwala ng mga mamamayan ay nakasalalay sa kakayahan nitong protektahan ang impormasyon at tiyaking ang lahat ng oras at lakas ay nakatuon sa mas mahalagang bagay. Sa halip na mag-focus sa mga kontrobersyal na usapin na hindi naman direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng sistema ng komunikasyon at seguridad sa gobyerno. Dapat ding tiyakin na ang bawat minuto ay ginagamit upang solusyonan ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Habang binabalikan mo ang mga detalye ng kontrobersiyang ito, tanungin mo ang iyong sarili. Mas mahalaga ba ang pag-usapan ang tagas ng isang mensahe o ang pagtiyak na walang buhay ang mapupunta sa panganib? Tandaan, sa bawat segundo na sasayang sa mga ganitong usapin, may mga Pilipinong naghihintay ng tunay na aksyon. Oras na para magtanong, saan ba talaga dapat ang focus ng ating gobyerno? Kawikaan 11 verse 13, ang naninirang puri ay nagkakalat ng lihim, ngunit ang tapat na tao ay nagtatakip nito. Ang talatang ito mula sa aklat ng Kawikaan ay nagbibigay sa atin ng mahalagang paalala tungkol sa integridad at pananagutan. Sa panahon ngayon kung saan ang bawat salita at kilos ay maaaring may pahayag sa publiko ng walang pahintulot, ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon ay higit na nagiging malinaw. Ang pagkalat ng lihim gaya ng nabanggit sa kwento ay maaaring magdulot ng kaguluhan, maling pagkaunawa at banta hindi lamang sa mga individual kundi pati na rin sa buong sambayanan. Ipinapakita nito na ang kawalan ng tamang pangangalaga sa pribadong usapan ay maaaring humantong sa pagkawala ng tiwala at pagkasira ng ugnayan. Ngunit paano natin ito maiiwasan? Ang tapat na tao, ayon sa talata, ay nagtatakip ng mga bagay na kailangang manatiling pribado. Hindi ito nangangahulugan ng pagtatago ng kasamaan, kundi ng maingat na pagprotekta sa mga sensitibong impormasyon
upang hindi ito maggamit sa maling paraan. Praktikal na pagninilay. Ito ang mga praktikal na pagninilay. Una, pananagutan sa komunikasyon. Sa bawat usapin, tanungin ang sarili, makakatulong ba ito o magdudulot ng gulo kung ito'y ibabahagi? Pangalawa, pag-iingat sa teknolohiya. Sa modernong panahon, kailangang tiyakin na ang mga teknolohiyang ginagamit natin ay ligtas at hindi madaling masira ng mga nais magsamantala. Pangatlo, pagpapanatili ng kapayapaan. Sa halip na bigyang pansin ang mga kontrobersiya, mas mainam na ituon ang oras sa mga bagay na magbibigay ng kapakinabangan sa bayan. Ang lihim na nalik sa kwento ay hindi lamang isyu ng tiwala, kundi pati ng responsibilidad bilang mamamayan at tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Ang ating tungkulin ay maging maingat sa ating mga salita at kilos. Siguraduhin ito'y nagbibigay buhay at hindi nagsasanhi ng pagkakawatak-watak. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Turuan niyo po kaming maging maingat sa aming mga pananalita at kilos. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang mapangalagaan ang mga bagay na kailangan manatiling pribado. Tulungan niyo rin po ang aming Panginoong Diyos na itaguyod ang katotohanan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat desisyon na aming ginagawa, naway ito'y maging makabuluhan at makapagbibigay ng mabuting halimbawa sa iba. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito'y isang mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.